Salamat, Tony. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, sa lahat ng mga televiewers. Mr. Aurelio, kasalukuyan pa rin umiiral ito nga easterlies o hangin mula sa silangan. At ang naapektuhan nga nito ay higit na ito nga eastern section ng ating bansa. So ano ba nga asahan ng ating mga kababayan dyan sa magiging lagay ng ating panahon doon? Tama-tama dito sa eastern ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Davao at Caraga Region. So makakaasa po ng good weather at may mga isolated na pagulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Okay, kamusta naman itong mga lagay ng ating mga karagatan? Magiging ligtas ba ang pamamalaot ng ating mga mangisda ngayong araw? At pati na rin para sa mga bakasyonista na balak mag-beach. So kamusta yung asahan nilang lagay ng mga alon sa ating mga dagat? Magandang balita, wala tayong nakataas ng yellow warning. So ligtas po ang pumalaot, lalo yung mga isda at yung mga nagbabalak na magbakasyon o mga island hopping. Mr. Aurelio, usapang temperatura naman tayo, no? Last year naman, sa buwan ng Abril din, kamusta yung naitala ninyong pinakamataas sa temperatura dito sa atin sa Metro Manila, Metro Cebu at dyan na rin sa bahagi ng Mindanao, dyan pa rin sa mga bahagi ng katulad na lang ng Gensan. Ano ba yung mga naitala ninyong mataas sa temperatura last year? Last year, noong Abril, dito sa Metro Manila, ay umabot ng 36.6 degrees Celsius. Ito yung noong April 30, 2012. Sa bandang Visayas, halimbawa sa Cebu, ay umabot ng 33.2 degrees Celsius. Ito yung April 20, 2012. At last, sa General City, sa bandang Mindanao, ay umabot ng 36.2 degrees Celsius. Ito yung nakuha natin noong April 19, 2012. Okay, Mr. Alzar Aurelio, no, follow-up question lang. Ngayon bang buwan ng April ngayong 2013, inaasahan ba natin na magiging mas mainit ba yung mga temperature na maitatala natin ngayon? Tama, kasi nasa first week tayo ng Abril at marami pang araw sa mga buwan nito, kaya inaasahan po na aabot ng 36 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Okay, ito naman punta tayo sa klima, no? Asa ngayon nanatili naman tayo sa neutral condition ng ating climate. So, ito naman, pwede ba nating ipaliwanag sa ating mga kababayan, ano-ano ba yung mga factors na tinitingnan muna o inoobserbahan ng Pag-asa bago sila mag-declare na mayroon ng pagbabago sa ating klima? At ito nga yung El Nino na inaasahan natin kapag mga ganitong tag-init, no? Pero ngayon hindi pa naman ito umira sa ating bansa. Ano ba yung tinitingnan nyo muna bago kayo mag-declare nito? Unang-una, paliwanag ko anong El Nino, pag ano epekto sa atin. Kapag nagkaroon tayong El Nino during tag-ulan, ay mababa ang mga ulan at kakaroon tayo ng insufficient na tubig dahil sa kakulangan ng tag-ulan o tubig ulan. So ano ba mga tinitingnan natin para madeklara natin El Nino na o hindi? So meron tayong mga monitoring station o yung unmanned station doon mismo sa bahagi ng Pacific Ocean. So, saan banda doon? Nasa malapit sa equator at nasa bandang east ng bahagi ng Pacific Ocean. Medyo malapit sa bandang US. At ang binabantayan nila yung temperature ng Pacific Ocean. So, kapag within tatlong magkakasunod na buwan, ay tumataas ang temperature kumpara sa normal nito, ay saka tayo nagdeklara na El Nino. Pangalawa dyan natin tinitignan yung related sa atmosphere. Kung ito ay nagkakaroon ng maraming pag-uulap, doon sa mismo sa monitoring station natin, yun ay isa sa mga factor para malaman natin o masabi natin na El Nino na o hindi. Okay, ayan. Maraming salamat, Mr. Aurelio, sa inyong ibinahagi bagong kaalaman na naman para sa ating mga kababayan. Maraming salamat din sa inyo at paalala po na huwag kakalimutan ng uminom ng tubig dahil sa mga dating araw iinit pa o maalinsangan pa ang ating panahon. Hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalo na doon sa bandang Northern Luzon kung saan sa Tuguegarao ay palagi nakakukuha ng 37 degrees Celsius ngayong taon. Okay, thank you so much po ulit, Mr. Aurelio. Ay natunghayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala.